Suratu Yusuf, si Propeta Joseph. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Alif, Lam, Ra. Ito ang mga ayat, talata ng malinaw na aklat, Quran. Katotohanan, aming ibinaba o ipinahayag ito bilang Quran sa wikang Arabe upang sakali ito ay inyong maunawaan. Aming isnalaysay sa iyo, O Muhammad, ang pinakamahusay na mga kasaysayan sa pamamagitan ng anumang aming ipinahayag sa iyo sa Quran na ito, bagaman bago pa man ito, ikaw ay kabilang sa mga hindi nakababatid. Isa sa makasaysayang binanggit dito ay nang sabihin ni Joseph sa kanyang ama, O aking ama, katotohanan aking nakita sa aking panaginip ang 11 bituin at ang araw at ang buwan. Ang mga ito ay nakita kong nagpapatira pa sa akin. Siya, ang kanyang ama, ay nagsabi, O aking anak, huwag mong isalaysay sa iyong mga kapatid ang iyong nakita sa iyong panaginip. Baka sila ay magbalak laban sa iyo ng isang masamang balakin. Katotohanan, ang Satanas ay isang hayag na kaaway ng tao. At tulad ng anumang nakita mo sa panaginip ay, ganyan ka rin pipiliin ng iyong Panginoon at ikaw ay kanyang tuturuan ng pagpapaliwanag ng mga kahulugan ng mga salaysay na nauukol sa mga panaginip o pangyayari at kanyang lulubusin ang kanyang pagpapala sa iyo at sa mga supling ni Jacob tulad ng kanyang ginawang paglubos sa iyong dalawang ninuno noon, sina Abraham at Isaac. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay lubos na maalam, tigib ng karunungan. Katiyakan, mayroong mga ayat, mabubuting aral at tanda para sa mga nagtatanong sa kasaysayang nauukol kay Yusuf at sa kanyang mga kapatid tulad nito. Nang sila, mga magkakapatid, ay nagsabing, si Yusuf at ang kanyang kapatid na si Binyamin ay higit na minamahal ng ating ama kaysa sa atin, samantalang tayo ay iisang angkan o lipi. Tunay na ang ating ama ay nasa hayag na kamalian. Inyong patayin si Yusuf o siya ay itapon sa ibang lupain upang ang pagbaling ng mukha ng inyong ama ay magiging para sa inyo lamang at pagkaraan nito kayo ay magiging mga taong matuwid. Sinabi ng isang tagapagsalita mula sa kanila, huwag ninyong patayin si Yusuf, ngunit siya ay inyong ihulog sa ilalim ng balon. Siya ay mapupulot ng ibang mga manlalakbay kung inyong magagawa ang bagay na ito. Sila ay nagsabi, O aming ama, bakit hindi mo ipagkatiwala sa amin si Yusuf samantalang kami ay kanyang mga tapat na tagapagpayo? Ipadala mo siya sa amin bukas upang siya ay masiyahan o makakain ng maayos at makapaglaro, at katiyakang kami ay kanyang magiging tagapagbantay. Siya si Jacob ay nagsabi, tunay na aking ikinalulungkot na siya ay inyong dapat isama at ako ay nangangamba na baka siya ay kainin ng isang mabangis na lobo habang siya ay hindi ninyo napapansin. Sila ay nagsabi, kung siya ay kakainin ng lobo, samantalang kami ay malalakas na iisang angkan o lipi. Katotohanan, kami ang mga nawalan o ang mga talunan. Kaya nang sila ay lumisang kasama siya si Yusuf, sila ay nagkaisang ilagay siya sa ilalim ng balon. Ngunit sa oras na iyon, kami ay nagpahayag sa kanya kay Yusuf. Katiyakan na iyong babanggitin sa kanila sa darating na panahon ang tungkol sa kanilang gawain na ito habang hindi nila namamalayan ang iyong tunay na pagkatao. At sila ay dumating sa kanilang ama sa oras ng gabi na nananangis. Sila ay nagsabi, O aming ama, katotohanan, kami ay naguunahan sa pagtakbo at aming naiwan si Yusuf kasama ng aming mga dalahin at siya ay kinain ng isang mabangis na lobo.
ngunit hindi mo kami paniniwalaan kahit kami ay makatotohanan. At kanilang dala ang kanyang damit na may kunwaring bahid ng dugo. Sila ay nagsabi, ngunit kayo ay nag-udyok sa inyong sarili ng isang kabulaanang pangyayari, kaya higit na nararapat sa akin na ako ay magtiis, at tanging ang Allah lamang ang maaring hingan ng tulong laban sa anumang inyong ipinagpipilitang isalaysay. At may dumating na isang karaban, lulan nito ay pangkat ng mga manlalakbay, at kanilang ipinadala ang kanilang tagapagsalok ng tubig at ibinaba nito ang sisidlan sa balong kinaroroonan ni Yusuf. Siya ay nagsabi, Aba, kay gandang balita, may isang batang lalaki rito, kaya siya ay kanilang itinago bilang aliping paninda, at ang Allah ay maalam sa anumang kanilang ginagawa. At siya si Yusuf ay kanilang ipinagbili sa murang halaga, ilang bilang ng dirham o salapi, at hinggil sa kanya, sila ay walang pagmamalasakit. At isang lalaki mula sa Ehipto na nakabili sa kanya ay nagsabi sa kanyang asawa, gawin mong maginhawa ang pananatili niya rito. Maaring siya ay magbigay ng pakinabang sa atin o siya ay ating ampunin bilang anak. At ganyan nga namin binigyang kakayahan o ipinamalagi si Yusuf sa lupain ng Ehipto upang siya ay aming maturuan ng pagpapaliwanag ng makahulugan ng mga pangyayari o panaginip. At ang Allah ang siyang may tangan ng kanyang takdang kautusan o pangyayari, ngunit karamihan sa tao ay hindi nakababatid. At nang siya ay umabot sa kanyang wastong gulang, siya ay aming ginawaran ng karunungan at kaalaman sa pagiging propeta, at ganyan nga namin ginagantimpalaan ang mga mapaggawa ng kabutihan. At siya babae, na sa kanyang bahay, siya si Yusuf ay naninirahan, ay nagtangkang akitin siya no gumawa ng kahalayan at isinara ng babae ang mga pintuan at nagsabi, Halika, ikaw nga. Siya si Yusuf ay nagsabi, Ako ay humihingi ng paglingap sa Allah. Katotohanan, siya, ang iyong asawa, ay aking pinaglilingkuran at kanyang ginawang maginhawa ang aking pananatili rito. Kaya hindi ko magagawang siya ay aking pagtaksilan. Katotohanan, hindi nagtatagumpay ang mga mapaggawa ng kamalian. At katiyakan na siya ay pinagnasaan nito ng babae at siya si Yusuf ay nakarama rin ng pagnanasa sa kanya kung hindi lamang niya nakita ang patunay ng kanyang Panginoon. Ganyan nga namin inalayo sa kanya ang kasamaan at kahalayan. Katotohanan, siya ay isa sa aming mga pinili, matapat na alipin. Kaya sila ay kapwa naghabulan sa isa't isa sa may pintuan, at napunit niya ng babae ang damit niya ni Yusuf sa likuran. Kanilang natagpuan ang asawa niya ng babae sa may pintuan, at kanyang sinabi ng babae sa kanyang asawa, Ano nga ba ang maaaring kabayaran ng isang nagtangka ng kasamaan laban sa iyong asawa maliban na siya ay nararapat ibilanggo o siya ay patawan ng isang mahapding parusa? Siya si Yusuf ay nagsabi, Siya ang nagtangkang tumukso sa akin, at isang saksi mula sa kanyang pamilya ay nagsabi na kung ang kanyang damit ay napunit sa harapan sa makatuwid, siya, ang babae, ay nagsasabi ng katotohanan, at siya si Yusuf ay kabilang sa mga sinungaling. At kung ang damit niya ni Yusuf ay napunit sa likuran sa makatuwid, siya, babae, ay nagsisinungaling, at siya, si Yusuf, ay kabilang sa mga makatotohanan. Kaya, nang makita niya ng asawa na ang damit niya ni Yusuf ay napunit sa likuran, siya ay nagsabing, Katotohanan, ito ay kabilang sa balakin ninyong mga kababaihan, at katotohanan, ang inyong balakin ay sadyang masidhi. Si Yusuf ay kanyang sinabihan, Yusuf, kalimutan mo na ito, tila ba walang nangyari, at kanyang sinabihan din,
ang kanyang asawa na at ikaw ay humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Katotohanan, ikaw ay kabilang sa mga makasalanan. At ang mga kababaihan sa lungsod ay nangagsabi, ang asawa ng Aziz ng pinuno ay nagtangkang tuksohin ang kanyang batang alipin. Siya ay kanyang pinukaw ng pagmamahal. Katotohanan, siya, ang babae, ay aming nakikitang nasa hayag na kamalian. Kaya, nang kanyang marinig ang kanilang paratang, sila ay kanyang ipinatawag at naghanda ng isang piging para sa kanila. Binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng kutsilyo para sa pagkain at siya ay nagsabi kay Yusuf, lumabas ka at makiharap sa kanila. Kaya nang siya ay kanilang masulyapan, sila ay nabighani at humanga sa kanya sa kakisigan nito at sa kanilang labis na paghanga. Ay kanilang nahiwa nang di sinasadya ang kanilang mga daliri. Sila ay nagsabi, Hasya lillah! Siya, si Yusuf, ay hindi isang tao, kundi isang marangal na anghel. Siya, ang babae, ay nagsabi, siya nga ang lalaki na inyong isinusumbat sa akin at nagawa ko ngang siya ay tuksohin. Subalit siya ay matatag na tumanggi. At kung hindi niya gagawin ang aking ipinag-uutos sa kanya, katiyakan siya ay aking ipakukulong at siya ay mapabibilang sa mga nawalan ng dangal. Siya, si Yusuf, ay nagsabi, O aking Panginoon, ang bilangguan ay higit na mainam sa akin kaysa sa anumang kanilang ipinag-aanyaya sa akin, at maliban na iyong ilayo sa akin ang kanilang balakin pagtatangka, ako ay mahuhulog sa kanilang pagnanasa at mapabibilang sa mga mangmang. Kaya tinugon ng kanyang Panginoon ang kanyang panalangin at siya ay inilayo mula sa kanilang masamang balakin. Katotohanan, siya ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Pagkaraan, ito ay lumitaw sa kanila nang matapos nilang makita ang mga patunay ng kanyang kawalan ng kamalayan, na siya, si Yusuf, ay tiyak na ipabibilanggo niya ng Aziz hanggang sa takdang panahon. At siya ay ipiniit sa loob ng bilangguan kasama ng 2 kabataang lalaki. Ang isa sa kanilang dalawa ay nagsabi, Katotohanan, nakita ko ang aking sarili sa panaginip na ako ay nagkakatas ng mga prutas para gawing alak. Ang isa naman ay nagsabi, Katotohanan, nakita ko ang aking sarili sa panaginip na may daladalang tinapay sa aking ulo at ang mga ibon ay nagsisikain mula rito. Sila ay nagsabi, Ipaliwanag mo nga sa amin ang kahulugan nito. Katotohanan, ikaw ay aming nakikitang kabilang ng mga mapagawa ng kabutihan. Siya ay nagsabi, Hindi kayo makatatanggap ng pagkaing ipinagkakaloob sa inyo maliban na bago dumating ito, ang pagkain ay aking ipagbibigay alam sa inyong dalawa ang kahulugan nito ng inyong panaginip. Iyan ay nagmula sa anumang itinuro ng aking Panginoon sa akin. Katotohanan, aking tinalikdan ang relihiyon ng mga taong di naniniwala sa Allah at sila ay mga di naniniwala hinggil sa kabilang buhay. At aking sinunod ang relihiyon ng aking mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob, at kailanman ay hindi kami nagtambal ng anumang bagay sa Allah. Iyan ay mula sa pagpapala ng Allah sa amin at sa sangkatauhan. Ngunit karamihan sa mga tao ay walang isinusukling pasasalamat. O kayong dalawa kung kasamahan sa bilangguan, ang iba't ibang mga Panginoon ba ang mas mainam o ang Allah, ang tanging nag-iisa, ang di mapaglalaban? Wala kayong sinasamba bukod sa Allah maliban sa mga pangalan lamang ng ipinangalan ninyo at ng inyong mga ninuno, na walang ibinabang kapahintulutan o batayan ang Allah para sa mga ito upang sila ay inyong sambahin. Ang pagbabatas, hukom, ay para lamang sa Allah. Kanyang ipinag-utos na wala kayong dapat sambahin
kundi siya lamang. Iyan ang matuwid na relihiyon, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi nakababatid nito. O kayong dalawa kong kasamahan sa bilangguan, ayon sa kahulugan ng inyong panaginip, ang isa sa inyo ay magbibigay ng alak bilang inumin para sa kanyang Panginoon, ang hari ng Ehipto. At ang isa naman sa inyo ay ipapako sa krus, at ang mga ibon ay manginginain mula sa kanyang ulo. Ang pangyayari na inyong inuusisa ay naitakda na. At sinabi niya ni Yusuf sa isa sa dalawang kasamahan niyang nalalaman niyang palalayain mula sa bilangguan, "Banggitin mo ako sa iyong Panginoon." Ngunit nagawa ng Satanas na siya ay makalimot upang si Yusuf ay mabanggit sa kanyang Panginoon. Kaya si Yusuf ay nanatili sa bilangguan ng ilang taon. At ang hari ng Ehipto ay nagsabi, "Katotohanan, nakita ko sa aking panaginip ang 7 matatabang baka na nilalapa ng 7 payat na baka at 7 sariwang busal ng mais at iba pang 7 natuyo. O mga mararangal na pinuno, ipaliwanag nga ninyo sa akin ang aking panaginip kung magagawa nga ninyong ipaliwanag ang kahulugan ng mga panaginip." Sila ay nagsabi, "Ito ay mga pinaghalo-halong maling panaginip at kami ay hindi mga bihasa sa pagpapaliwanag ng mga panaginip." Ngunit ang isang lalaki na pinalaya, isa sa dalawang kasama ni Yusuf sa bilangguan, ang nakaalala kay Yusuf pagkaraang lumipas ang panahon at kanyang sinabi, "Aking sasabihin sa inyo ang kahulugan nito, kaya ako ay inyong ipadala." Siya ay nagsabi, "Yusuf, o lalaking makatotohanan, ipaliwanag mo nga sa amin ang panaginip ng 7 matabang baka na nilapa ng 7 payat na baka at ng 7 sariwang busal ng mais at 7 iba na nangatuyo, upang ako ay makabalik sa mga tao at upang sakaling kanilang malaman ang tungkol sa iyo." Si Yusuf ay nagsabi, "Kayo ay makapagtatanim para sa 7 sunod-sunod na mga taon at ang anumang inyong inani ay inyong hayaang manatili sa busal nito upang hindi agad masira maliban sa mangilan-ngilan na siya ninyong kakainin. Pagkaraan ay darating pagkalipas niyan ang 7 taon ng taggutom. Sa panahong ito, inyong kakainin ang anumang inyong inilaan para rito sa mga taon na anihan, na walang malalabi maliban sa mangilan-ngilan na inyong inimbak. Pagkaraan ay darating pagkalipas niyan ang 1 taon na ang mga tao ay pagkakalooban ng ulan at sa gayon sila ay magkakatas ng oliba at ubas. At ang hari ay nagsabi, "Dalhin siya sa akin." Ngunit nang ang sugo ay dumating sa kanya, sinabi niya ni Yusuf, "Bumalik ka sa iyong Panginoon at itanong mo sa kanya kung ano ang nangyari sa mga babaeng nakahiwa ng kanilang mga kamay. Katotohanan, ang aking Panginoon ay ganap na nakababatid ng kanilang balakin." Ang hari ay nagsabi sa mga babae, "Ano ang inyong naging kalagayan ng inyong tangkaing tuksohin si Yusuf?" Ang mga babae ay nagsabi, "Hasya lillah, ang Allah ay ganap. Wala kaming nalalamang kasamaan tungkol sa kanya." Ang asawa ng Aziz ay nagsabi, "Ngayon, ang katotohanan ay malinaw na sa lahat. Ako ang siyang nagtangka upang siya ay tuksohin at katunayan siya ay nabibilang sa mga makatotohanan." Iyan ang tunay na nangyari upang kanyang mabatid na hindi ako nagtaksil sa kanya sa panahon ng kanyang pansamantalang pagkawala noon, at katotohanan hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga nagtataksil. At hindi ko pinawawalang sala ang aking sarili, sapagkat katotohanan ang kaluluwa ay walang tigil sa tawag ng kasamaan maliban sa mga ginawaran ng awa ng aking Panginoon. Katotohanan, ang aking Panginoon
ay mapagpatawad, maawain. At ang hari ay nagsabi, dalhin siya sa akin. Siya ay aking itatalagang natatangi para sa aking sarili. Kaya nang siya ay kanyang kinausap, siya ay nagsabi, katotohanan, sa araw na ito, ikaw ay itinalaga sa mataas na katungkulan at pinagkatitiwalaan. Siya si Yusuf ay nagsabi, italaga mo ako sa pangangasiwa ng mga kaban, imbakan ng mga ani sa lupain, at tunay na ako ay maalam na tagapagbantay. At tulad ng pagpapalaya sa kanya, ganyan din namin ibinigay o pinamalagi kay Yusuf ang pamamahala sa lupain ng Ehipto saan man niya naisin. Aming ipinalalasap ang aming habag sa sinumang aming nais at hindi namin hinahayaang mawala ang gantimpala ng mga paggawa ng kabutihan. At ang walang hanggang gantimpala ng kabilang buhay ay nakahigit para sa mga naniwala at lagi nang natatakot sa Allah. At dumating ang mga kapatid ni Yusuf at sila ay nagsipasok sa kanya at sila ay kanyang nakilala na mukhaan, ngunit siya ay hindi nila nakilala o namukhaan. At nang kanyang ipinagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangangailangan, siya ay nagsabi, dalhin ninyo sa akin ang isa ninyong kapatid mula sa inyong ama. Hindi ba ninyo nakikita na ako ay nagbigay sa inyo ng wastong takal ng mais at ako ang pinakamabuti sa mga mapag-asikaso? Ngunit kung siya ay hindi ninyo madadala sa akin, wala kayong makukuhang takal ng mais pagkaraan nito mula sa akin ni makalalapit sa akin. Sila ay nagsabi, pipilitin naming humingi ng pahintulot sa aming ama at katotohanan ito ay aming gagawin. At sinabi ni Yusuf sa kanyang mga alipin, ilagay o ipatago ang kanilang mga pinamili sa kanilang mga sisidlan upang ito ay kanilang matandaan kapag sila ay nagsiuwing pabalik sa kanilang mga mamamayan upang sakali sila ay muling magsibalik. Kaya nang sila ay bumalik sa kanilang ama, sila ay nagsabi, o aming ama, hindi na kami makakukuha pa ng takal ng mais, kaya ipadala mo sa amin ang aming kapatid upang kami ay makakuha ng takal ng mais at tunay na kami ay kanyang magiging tagapagbantay. Siya ay nagsabi, maaari ko ba siyang ipagkatiwala sa inyo malibang tulad ng sapilitang pagkatiwala ko sa inyo sa kapatid niyang si Yusuf noon? Ngunit ang Allah ay pinakamahusay na tagapagbantay at siya ay maawain sa mga maawain. At nang kanilang binuksan ang kanilang sisidlan, kanilang natagpuan sa loob nito ang kanilang ipinalit na kalakal na ibinalik sa kanila. Sila ay nagsabi, o aming ama, ano pa ang aming mahihiling? Itong aming ipinamili ay ibinalik sa amin, kaya makakukuha pa tayo ng panustos na pagkain para sa ating mag-anak at aming babantayan ang aming kapatid at magdaragdag pa na katumbas ng isang hakot ng kamilyo. Ganyan ang isang madaling paraan ng pagkuha ng takal. Siya si Jacob ay nagsabi, kailanman ay hindi ko siya ipadadala sa inyo hanggang hindi ninyo na ipangangako sa akin na sa ngalan ng Allah, siya ay inyong muling ibabalik sa akin maliban na lamang kung kayo ay napalilibutan na pangibabawan ng mga kaaway. At nang sila ay nagbigay ng panunumpa sa kanya, siya si Jacob ay nagsabi, ang Allah ay siyang tagapangasiwa sa ano pa mang ating sinabi. At siya ay nagsabi, o aking mga anak, huwag kayong pumasok sa isang pintuan lamang, bagkus kayo ay pumasok sa magkakaibang pintuan, at wala akong magagawa sa inyo laban sa takda ng Allah. Katotohanan, ang kapasiyahan ay nasa Allah lamang. Sa Kanya, ako ay lubos na nagtitiwala
at hayaan niya ang mga nagtitiwala na sila ay lubusang magtiwala sa Kanya. At nang sila ay pumasok mula sa kung saan sila ay pinag-utusan ng kanilang ama, sila ay walang nagawang anupaman laban sa takda ng Allah. Ngunit ito ay tawag ng isang pangangailangan o kutob sa kalooban ni Jacob. At katotohanan, siya ay nagtataglay ng kaalaman ng dahil sa anumang itinuro namin sa kanya. Ngunit sa karamihan sa tao ay hindi nakababatid. At nang sila ay pumasok at nakiharap kay Yusuf, kanyang inilapit ni Yusuf ang kanyang sarili sa kapatid niyang si Binyamin at kanyang sinabi, "Katotohanan, ako ang iyong kapatid, kaya huwag kang malungkot sa anumang lagi nilang ginagawa sa akin." Kaya nang siya ay nagbigay sa kanila ng kanilang panustos na pagkain, kanyang inilagay ang gintong mangkok sa sisidlan ng kapatid niyang si Binyamin. At pagkaraan, isang tagapagsalita ay nanawagan, "O kayong mga sakay, ululan ng karaban, katotohanang kayo ay mga magnanakaw." Sila ang mga kapatid ni Yusuf ay nagsabi habang papalapit sa kanila ang mga tauhan ni Yusuf, "Ano bang nawawala sa inyo?" Sila ay nagsabi, "Nawala sa amin ang gintong mangkok ng hari at sino mang makapaglabas nito ay may nakalaang gantimpalang katumbas ng isang hakot ng kamelyo at ako ay naatasan para rito." Sila, mga kapatid ni Yusuf ay nagsabi, "Sumpaman sa Allah, tunay na inyong nababatid na kami ay hindi nagtungo rito upang gumawa ng katiwalian sa lupain ng Ehipto at kami ay hindi mga magnanakaw." Sila, mga tauhan ni Yusuf ay nagsabi, "Kung gayon, ano ang magiging kabayaran nito kung sakaling kayo ay napatunayang mga sinungaling?" Sila, mga kapatid ni Yusuf ay nagsabi, "Ang kabayaran na sa kanyang sisidlan ay natagpuan ang nawawala, siya, ang kanyang sarili, ang magiging kabayaran. Ganyan namin pinarurusahan ang mga paggawa ng kamalian." Kaya siya, si Yusuf, ay nagsimulang magsiyasat sa kanilang mga sisidlan bago niya siniyasat ang sisidlan ng kanyang kapatid na si Binyamin. Pagkaraan ay inilabas niya ito ang mangkok mula sa sidlan ng kanyang kapatid. Ganyan nga namin ginawa ang balakin para kay Yusuf. Hindi niya magagawang kuhanin ang kanyang kapatid sa batas ng hari bilang alipin malibang pahintulutan ng Allah. Aming itinataas sa karangalan ang sinumang aming naisin, ngunit sa bawat nagtataglay ng kaalaman, nahihigitan nito ang isang mas maalam. Sila, mga kapatid ni Yusuf ay nagsabi, kung siya ay nagnanakaw, ang isa niyang kapatid ay nagnakaw ding tulad niya noon. Ngunit ito ay kinimkim ni Yusuf sa kanyang sarili at hindi niya inihayag ito sa kanila. Siya ay nagsabi ng lihim, "Kayo ay nasa masamang kalagayan at ang Allah ay maalam sa anumang inyong sinasabi." Sila ay nagsabi, "O Aziz, pinuno ng lupain ng Ehipto, siya si Binyamin, ay mayroong matandang ama, kaya kuhanin na lamang ang isa sa amin bilang kanyang kapalit. Tunay na ikaw ay itinuturing namin bilang isa sa mga mapaggawa ng kabutihan." Siya ay nagsabi, "Aking hinihiling ang paglingap ng Allah na pigilin ang pagkuha maliban sa kanya na amin natagpuan ang nawalang ari-arian. Katotohanan, kung ito ay gagawin namin, kami ay mapabibilang sa mga mapaggawa ng kamalian." Kaya nang sila ay nanlumo sa nangyari sa kanya, sila ay nag-usap ng sarilinan. Ang panganay sa kanila ay nagsabi, "Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong ama ay gumawa ng panunumpa sa ngalan ng Allah para sa inyo? At bago pa man nangyari ito, kayo ay nabigong tuparin ang inyong tungkulin kay Yusuf noon? Sa makatwid, hindi ko magagawang lisanin ang lupaing ito hanggang ako ay pahintulutan ng aking ama o ang Allah ay magpasiya sa aking kalagayan upang palayain si Binyamin."
at siya, ang Allah, ay pinakamahusay na tagapaghatol. Magbalik kayo sa inyong ama at inyong sabihin sa kanya, O aming ama, katotohanan, ang iyong anak na si Binyamin ay nagnakaw at kami ay hindi sumasaksi malibang ayon sa aming nabatid at hindi namin nababatid ang ghaib, ang kubling pangyayari. At tanungin mo ang mga mamamayan ng bayan na aming pinanggalingan at ang karaban na aming sinakyang pabalik at tunay nga na kami ay nagsasabi ng katotohanan. Siya, si Jacob, ay nagsabi, ngunit kayo ay nag-udyok sa inyong sarili ng kabulaan ng pangyayari. Kaya higit na nararapat sa akin na ako ay magtiis. Maaring ibalik ng Allah ang inyong dalawang kapatid sa akin na magkakasama. Katotohanan, siya ang maalam, ang tigib ng karunungan. At siya ay tumalikod mula sa kanila at kanyang sinabi, ang aking siphayo para kay Yusuf, at ang kanyang paningin ay naglaho ng dahil sa labis na kalungkutan, sapagkat siya ay isa na sumisikil ng kanyang dinaramdam. Sila mga anak ay nagsabi sa kanilang ama, Sumpa man sa Allah, hindi ka magtitigil sa pag-alala kay Yusuf hanggang ikaw ay datnan ng kahinaan sa katandaan o hanggang ikaw ay tuluyan ng pumanaw. Siya, si Jacob, ay nagsabi, Ako ay dumaraing lamang ng aking pagdurusa at kalungkutan sa Allah, at aking nababatid mula sa Allah ang hindi ninyo nababatid. O aking mga anak, humayo kayo at magtanong-tanong tungkol kay Yusuf at sa kanyang kapatid at huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa paglingap ng Allah. Katotohanan, walang nawawalan ng pag-asa mula sa paglingap ng Allah maliban ang mga taong di naniniwala. Kaya nang sila ay pumasok at nakiharap sa kanya kay Yusuf, sila ay nagsabi, O Aziz, pinuno ng lupain ng Ehipto, kami ay dumanas ng paghikahos at maging ang aming mag-anak at wala kaming daladala maliban sa ilang mahinang uri ng kalakal. Gayunpaman, kami ay iyong bigyan ng lubos na takal ng mais at maging mapagkawang gawa sa amin. Tunay na ginagantimpalaan ng Allah ang mapagkawang gawa. Siya ay nagsabi, Alam o natatandaan ba ninyo kung ano ang inyong ginawa kay Yusuf at sa kanyang kapatid nang kayo ay mga mangmang? Sila ay nagsabi, Tunay nga ba na ikaw ay si Yusuf? Siya ay nagsabi, Ako ay si Yusuf at ito ang aking kapatid, si Binyamin. Katotohanan na ang Allah ay magpagpala sa amin. Katotohanan, sino man ang may takot sa Allah at naging matiisin, magkagayon, katotohanang hindi hinahayaan ng Allah na mawala ang gantimpala ng mga paggawa ng kabutihan. Sila ay nagsabi, Sa ngalan ng Allah, katiyakan na ikaw ay itinangi ng Allah ng higit sa amin at katotohanan na kami ay naging mga makasalanan. Siya, si Yusuf, ay nagsabi, Mula sa araw na ito, wala nang isusumbat pa sa inyo, naway patawarin kayo ng Allah, at siya ang higit na mahabagin sa lahat ng nagpapakita ng habag. Humayo kayong dalhin ang damit ko, at ito ay inyong ihagis sa mukha ng aking ama, at sa gayon siya ay makakikita, at pagkaraan ay inyong dalhin sa akin ang lahat ng inyong mga pamilya. At nang ang karaban ay lumisan mula sa Ehipto patungo sa kanilang ama, ang kanilang ama ay nagsabi, Katotohanan, aking nalalanghap ang amoy ni Yusuf. Kung hindi ninyo ako pag-iisipang ako ay nag-uulyanin na. Sila ay nagsabi, Sumpa man sa Allah, katotohanan na ikaw ay nasa iyong dating kamalian. Kaya, nang ang tagapaghatid ng magandang balita ay dumating, kanyang inihagis ito ang damit ni Yusuf sa kanyang mukha
at sanhi nito ay muling numbalik ang kanyang paningin. Siya ay nagsabi, "Hindi ba sinasabi ko sa inyo na aking nababatid mula sa Allah ang anumang hindi ninyo nababatid?" Sila ay nagsabi, "O aming Ama, humingi kayo ng kapatawaran mula sa Allah para sa aming mga kasalanan. Tunay nga na kami ay mga makasalanan." Siya ay nagsabi, "Hihingin ko sa aking Panginoon ang kapatawaran para sa inyo. Katotohanan, siya ang mapagpatawad, ang maawain." Kaya, nang sila ay pumasok sa harapan ni Yusuf, kinuha niya, niyakap niya ang kanyang mga magulang at kanyang sinabi sa kanila, "Halina kayong pumasok sa lupain ng Ehipto ng buong katiwasayan sa kapahintulutan ng Allah." At itinaas niya ang kanyang mga magulang sa trono at sila ay nagpatira pa sa kanyang harapan. At siya ay nagsabi, "O aking ama, ito ang kahulugan ng aking panaginip noon. Ang aking Panginoon ay nagbigay katuparan nito at tunay na siya ay mabuti sa akin nang ako ay kanyang pinalaya mula sa pagkabilanggo at nang kayo ay kanyang dinaritong lahat pagkaraan ng panahong maghasik ng hidwaan ang Satanas sa pagitan ko at sa pagitan ng aking mga kapatid. Katotohanan, ang aking Panginoon ay mabait sa sino mang kanyang nais. Tunay nga na siya ang maalam, ang tigib ng karunungan. Aking Panginoon, tunay na ipinagkaloob mo sa akin ang kapamahalaan at tinuruan mo ako sa pagpapaliwanag ng mga panaginip. Ikaw ang tanging tagapaglikha ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ikaw ang aking wali, tagapangalaga sa mundong ito at sa kabilang buhay. Tulutan mong ako ay pumanaw bilang isang Muslim at ako ay ibilang mo sa hanay ng mga matutuwid. Iyan ay nagmula sa balita ng ghaib, mga di nakikita o nakatagong pangyayari na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, at ikaw ay wala sa kanila ng kanilang isagawang magkakasama ang kanilang balakin at sila ay nagsabuatan. At karamihan sa sangkatauhan ay hindi mga naniniwala, bagaman ikaw ay masigasig sa hangaring sila ay mapatnubayan. At ikaw ay hindi humihingi sa kanila ng anumang gantimpala para rito, bagkus ito ay isa lamang paalala para sa lahat ng mga nilikha. At gaano karami ang palatandaan sa mga kalangitan at sa kalupaan ang kanilang nadaraanan, subalit sila ay nagsisilayo mula rito. At karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa kaisahan ng Allah, bagkus sila ay mga nagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Sila ba ay nakadarama ng katiwasayan na hindi darating sa kanila ang nakakubling takip ng isang kasindak-sindak na parusa ng Allah o ng biglaang pagdating ng huling oras laban sa kanila habang ito ay hindi nila namamalayan? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ito ang aking landas. Ako ay nag-aanyaya tungo sa Allah ng may tamang kaalaman o pangunawa. Ako at yung mga sumunod sa akin at luwalhati sa Allah at ako ay hindi nabibilang sa mga nagtatambal sa Kanya. At hindi namin ipinadala ang sinumang sugong nauna sa iyo, maliban na sila ay mga lalaking pinagpahayagan namin mula sa mga mamamayan ng mga bayan. Hindi ba sila nagsipaglakbay sa mga lupain upang kanilang matunghayan kung paano ang naging wakas ng mga nauna sa kanila? At katotohanan, ang tahanan ng kabilang buhay ay siyang pinakamaganda para sa mga natatakot sa Allah. Hindi ba ninyo kung gayon nauunawaan? Sila ay nagpatuloy hanggang nang ang mga sugo ay nanlumo at natiyak na sila, mga sugo, ay itinakwil ng kanilang mga mamamayan. Dumating sa kanila ang aming tulong at tagumpay, at sino man
ang aming ninais ay nakaligtas at ang aming kaparusahan ay hindi makaiiwas mula sa mga taong mapaggawa ng kabuktutan. Katiyakan, sa kanilang makasaysayan ay mayroong makapupulutang aral para sa mga taong nagtataglay ng pangunawa. Ito, ang Quran, ay hindi kailanman isang katang-isip ni Muhammad bagkus isang pagpapatunay sa anumang kapahayagan o kasulatang nauna rito sa Quran at isang masusing pagpapaliwanag sa lahat ng bagay at nagsisilbing patnubay at habag para sa mga taong tunay na naniniwala.